Okay, ayan, binuksan natin yung ilaw, no, para ma-appreciate nyo yung itsura niya. Mas gwapo, maangas, ang ganda tingnan sa gabi. Okay guys, so we are now driving the all-new MG HS Hybrid Plus. Nandito tayo ngayon sa SLEX. Magandang timing. We can do a highway drive. So right now, naka-eco mode lang muna tayo, like how we would always start our test drive para ma-feel muna natin. So dito tayo sa second lane, and so far we are now at 82 kph. Maganda yung suspension, sakto lang, hindi masyadong malambot, hindi rin matigas. It's comfortable. Okay, and in terms of NVH, may nararamdaman akong medyo pansin mo lang yung road noise, probably dahil sa tires. Okay, bilisan natin ng konti, mag-overtake tayo. So okay naman ang acceleration ng eco mode, tama lang for my driving style. So pag let go ko ng accelerator, mafe-feel mo na nagki-kick in agad yung yung regenerative braking. Although, so right now hindi pala eco mode ang tawag ni MG, naka-comfort. Pero ginalaw ko kasi pag pinili mo yung comfort, automatic nagiging comfort din yung, or low yung regenerative braking. So ako, ginawa kong medium yung pangalawa. Kaya eto, pag konting bitaw mo sa accelerator, nag-slow down talaga siya. Anyway, lipat tayo sa change tayo ng driving mode from comfort. Anong Bea, paka-change ka? Driving. Normal? Normal pala, yun. So yung drive modes niya, comfort, normal, and sport. Okay, so ngayon normal na siya. Uy, ramdam ko kaagad. Guys, pagpasensyahan nyo na kasi early morning na naman. Morning sickness na naman ako. Inaatake na naman tayo ng allergic rhinitis. Hindi pa yata naliligo si Madam Bea. Sabi ka naman sa akin. Okay, normal mode. Nandito tayo sa second lane. 76, 77. Tapakan pa natin. Wow, 96, 98. Maganda. Magandang power. Maganda acceleration, ha. Nandun na tayo sa 72. Tapos pagtapa ko, medyo ramdam mo yung Subukan naman natin yung niya, adaptive cruise control. Tingnan natin kung maganda yung lane keep assist niya, no? So, ayan, hindi ako nakahawak. Medyo bias ng konti sa kaliwa. Ayan, please hold steering wheel. Okay. So, taasan natin kasi nag-speed up na yung kotse sa unahan. Oh, medyo nakakatakot. Medyo hindi niya nakita agad yung railing dito sa kaliwa. So, medyo bias lang ng konti sa sa left side. Dito tayo sa second lane. May tawag ba? So, nag-slow down lang tayo ng konti. We are now at 55 kph. Ayan, umalis. Maganda ang response, ha. Yung adventure sa unahan, lumipat sa overtaking lane. Siya, nakita niya agad. Mabilis. Nag-accelerate agad. Tapos ito na sa Vios na ngayon nasa unahan natin. Maganda ang response. Maganda yung nito, yung adaptive cruise control. Now, checking again the alignment. Yeah, medyo medyo bias siya ng konti sa kaliwa. Gusto ko mag sport mode. So, Madam Bea, let's go. Medium. Oh. Ganda. Parang din, kung humataw. Naalala ko yung MGCS. No? So, nung nandito na tayo ngayon sa after Philinvest,
at nasa 88, 89 kph tayo, parang wala na masyadong road noise. Pansin mo? So nandito tayo sa 1, 2, 3 third lane, ano? After Susana Heights, malalabo yung lane markings, almost hindi mo makita, pero yung behavior nung lane keep assist niya pareho. So that tells me na hindi siya dependent sa lane markings. I think na-analyze niya yung na-analyze niya yung flow ng traffic in front. So yeah, hindi nag-disengage yung lane keep assist niya, tuloy-tuloy, and na-maintain niya yung straight line. Although, again, bias nga lang sa kaliwa. Okay guys, si Madam Pea naman ang nagda-drive. Nasa highway pa. So, naka-ano ka lang ngayon, ha? Naka-comfort ka lang ulit. Excuse me. Low. Ay, automatic Yung pala. region mo is low, and then yung steering mo rin is comfort. Yun yung pinakamalambot. Maganda siya sa highway. Ganda sa highway? Oo. Bakit maganda? Pero parang mas gusto ko yung normal. Nahinaan ka na? Medyo, oo. Kasi era ka din naman talaga yan, no? Eh, yung flow pa nung mas... Eh, ako nga pa nagdadrive. Hanggang Bicol, comfort ng masaya na ako. Okay naman yung comfort, pero... Kayo ni Achi talaga mga mahilig sa mga... Mas aggressive pa kayo sa akin mag-drive. So, ayaw mo ng comfort? Okay lang naman yung comfort. Oh, sige, normal. Pero mas, siya, mas smoother pag normal. Oh, yeah, normal. Ayan. Ako kanina, masaya na ako sa comfort. Mas maganda to. Mas maganda yan. About yung region. Pag binitawan mo. Ano? Okay lang ba sa'yo na nagko-cruise pa siya ng mahaba? Kasi pag low ang regenerative braking mo, excuse me, yung Mas cruising time shorter. mo, mas longer, yung pag slow down mo, mas matagal. Kasi mahina ang resistance, mahina ang regen. Pag low. Oo. Oh, yan, naka-low ka ngayon. Eh, pataas eh. Oh, so dumadagdag yan sa pag slow down mo. So, how does it feel? Huwag ka dito, packet to ng Skyway. Dito lang tayo. O sige, para makita mo difference. Iligay ko yung region sa medium. Yan pala yun. Ay, ako naman to. Yung ko lang naintindihan. O, ano mas gusto mo? Mas gusto ko yung low. Low. Okay. Mag-a-adjust ka. Kasi pagka low, malayo pa, pwede ka nang mag-release ng accelerator. Kung may nakikita kang parang may slowdown sa unahan. Pag medium or high, bibitaw ka ng mas malapit. Kasi pag bumitaw ka sa accelerator ng too early, mabilis kang mag-slow down. Minsan hindi na rin efficient kasi nag-slow down ka masyado, buwelo na pala sa unahan mo, mag-accelerate ka na naman, di marami kang mako-consume na energy. So depende talaga sa driving style mo. Napansin mo, magandang suspension. Oo. Ayaw ko lang i-feed sa'yo para manggaling sa'yo ng totoo. Medyo lang, pagka mabilis ka na, yun lang yung napansin ko, pagka mabilis na yung hindi siya naka sa ground. Lumulutang parang floaty na, ano ba tawag doon? Parang nakakatakot na siya pag nasa highway ka and then mabilis, tapos parang mahirap i-control. Baka, may factor din kasi doon yung steering mo. Pag mabilis ka tapos naka-comfort ka pa rin. So, bawal steering. Gawin kong normal yung steering mo. May change? Tumigas? Oo. Titigas siya. Pag gantong mabagal tayo, 32, 33 kph, medyo matigas ang pakiramdam niyan. Pero pagka 80 pataas ka na, masarap na ang pakiramdam niyan. So baka yun yung sinasabi mo kanina. Pwede. Pero itong MG HS Hybrid Plus, honestly, sa lahat ng mga na-review nating MG, so far, ito yung pinakagusto ko. Parang ibang level to,
Oo. Parang nag-level up, no? Okay. O baka naman dahil 'di ba all new na to? All new. So, Yes. Yung na-review natin before, mapapansin mo yung mga similarities nila. Yes, yung mga extra colorful yung instrument cluster. Parang pare-parehas lang. Parang ito, parang new generation to eh. Parang all new nga eh. Although, andyan pa rin yung yung familiar layout ng mga buttons niya dito sa steering wheel. Andyan pa rin. But the rest, yung leather, yung design ng dashboard, etong dalawang LCD na nilagay nila into one frame. Piece. Maganda. And then maganda rin na nilagyan nila dito ng mga physical buttons dito sa baba. I like it. Now, maganda rin naman na meron siyang Apple CarPlay and Android Auto, kaya lang hindi siya wireless. So kailangan meron kang wire. Aircon malamig, no? Kanina sumuko ako naka 24. Sumuko ako kanina sa 24. Malamig. Yung then, gusto ko yung upuan. Maganda, no? Yung hindi ko lang, wala naman yata tong lumbar support, pero yung shape kasi nung parang bumagay sa likod ko. Yeah, wala siyang pag ginawa ko mo yung sa driver side doon, meron bang bilog? O dalawa lang? Meron. Yung sandalan tsaka baba? Meron. May bilog? O di meron, may lumbar support. Pindutin mo. Ay, meron nga. Meron. Kaya pala. Ako kasi hindi ko kasi ginalaw yan kanina eh. So di ko masabi. Kaya pala nag-swap sa likod ko. Kaya pala gusto mo. Tsaka maganda, ma-forma, tingnan mo yung design. Gusto ko yung all black dito. Ganda. Okay, kumusta preno? Maganda rin yung brake. Kaya lang pag apak mo, medyo may lalim. Yes, yung kagat niya parang MG. yung usual. Parang ganun talaga sila magtimpla, no? Yeah. Kaya magbibigay ka ng yung allowance mo pag like tansyahin mo siya. Di ba pag nasanay ka na. Yan naman lagi kong sinasabi sa inyo ni Achi, di ba? Every time na may hawakan kayong bagong kotse, meron talagang short honeymoon period, and the number one thing that you really need to feel is the brake. Kasi iba-ibang sasakyan, iba-ibang pagkakatimpla. Kasi mamaya, nagpatakbo ka na agad ng mabilis first time mo doon sa kotse, hindi mo na-test yung brake, malalim pala, delayed yung pagtapak mo. So, kulang yung estimate mo. But in just hindi naman a few siya, kilometers, alam mo na yan. Makaka-adjust ka na rin din agad. Sport? Nabobore ka na eh. Hindi na, traffic na eh. Hindi, doon ka sa overtaking lane. Mag-ano na tayo, di ba? Malayo-layo pa naman eh. Ayan na yung... Sukat pa lang eh. Sukat pa lang yan? Oo, sukat. Pero ayan, nararamdaman ko na eh. Ginagawa mo na namang kabayo yung kotse eh. Gumaganong-ganon na naman ako. Ayan, baka pwede ka dyan. Sa kaliwa. May truck eh. Traffic nga. Dapat kanina pa doon. Sinubukan pero mo. ngayon pa lang nararamdaman ko na yung lakas ng acceleration. Kasi konting ganun lang. Nice. Okay. Meron naman din siyang sunroof. Ayan, may sunshade. Right now, sa labas is 34 degrees Celsius. Wala akong nararamdamang init dito. Wala. So, palagyan mo pa to ng ceramic tint, lalong mas lalamig pa yan. Lalo na kung Invitec ang ikamit mo. Di ba? Yung sponsor natin. Siningit mo pa talaga. Of course. Kasi maganda naman talaga ang tint ni Invitec. Yung Panchita lang eh. Tuwan-tuwa tayo sa tint ni Panchita. Lalo na nung umuwi tayo ng Bicol. Di ba? Oo. Lalo na next summer. Ramdam mo difference. Okay, nandito tayo ngayon sa BGC for the launching nitong MG HS. I-reveal na nila yung price today. So, eto si Madam Pea nagpa-park. Gwapo talaga to. Nagagwapo na ako dito sa MG HS na to. And sa ganito pating color, gray. And black rims. Ayun, nag-activate na yung ice niya, yung gas engine niya. Medyo lang no? Medyo dinig lang din talaga, no?
So, sakto lang ang size niya. Madali lang i-park. Wapo headlight, oh. Oh, nasa loob yung turn signal. Ganda. Guys, tignan nyo. Ang sarap ng merong adaptive cruise control and lane keep assist, no? Like right now, nandito kami sa BGC. Kita nyo yung traffic. So, makakapagpahinga ka. Like right now, ayan o, sinasabihan na ako, please hold the steering wheel. So, hindi ako, ayan o, hindi ako nakatapak sa gas, sa accelerator and then sa brake. Nakaalalay lang yung kamay ko dito sa steering wheel. And ayun, makakapagpahinga ka sa pagdadrive. Kasi stressful pag traffic, di ba? Stop and go, stop and go. Ito, ayan, bitawan ko. Kakalabas mo lang sa office, pagod na pagod ka, tapos magdadrive ka sa traffic. So, pagka may ganitong technology, mafe-feel mo talaga yung convenience. Matutuwa ka. Hey guys! So, it's past 2 p.m. The temperature outside is 35 degrees Celsius. Okay naman yung aircon, naka 24 degrees lang kami. Malamig. And then, again, yung sunroof, hindi siya mainit, no? Medyo binabantayan ko kasi ano siya, hindi siya black headliner. And then yung sunshade din, hindi rin black. And ewan ko lang feeling ko lang pag ganito, ina-expect ko na mas mainit. Pero eto hindi. So, ayan. 35 degrees yung outside temperature natin. Okay naman, hindi naman mainit. Now, Dichi? How is it back there? Is it hot? No naman. No? Okay yung AC mo? Yeah. How about yung aircon vent mo dito? Ang ano nga lang dito, pag iniwan mo siya, regardless kung naka-sport ka or naka-eco mode, the next time na gamitin mo yung kotse, bumabalik siya sa normal. Yun yung parang default na drive mode niya. Parang similar with the other MG na na-drive natin. Bumabalik siya sa normal. Comfort? Ayaw nga pala, iba ang tawag nila dito. Comfort, hindi eco. Tama. Yung MG Pilot niya, no? Tinest ko ulit kanina, nasa may bandang Mega Mall kami. If you guys are familiar, kapag nasa EDSA ka, northbound, sa side ng Mega Mall, meron diyang part ng yung lane markings, magulo kasi nandyan yung carousel, yung yellow line for the bus. Tapos, basta may nagme-mix dyan na even you as a driver, if you're not paying attention on the road, di mo alam na yung lane markings, paliko pala pag ganun. Tapos sa kabilang side, medyo faded. So, dun ko to sinubukan. Nakuha niya. Hindi siya talaga nakatingin lang sa lane markings. Sinusundan niya yung formation ng mga cars in front. So, kasi nakikita mo dito sa image eh. So, para siyang gumagawa ng sariling line. Parang na-analyze niya, naiintindihan niya yung flow ng traffic. Nasusundan niya. Magaling. Masarap gamitin yung niya. Yung adaptive cruise control with lane keep assist. Well, dito pala ang tawag nila is ano ulit tawag nila dito? MG Pilot. Maganda. So anyway, it's Saturday and meron lang kaming mga konting lakad. Sama kayo, meron tayong pupuntahan. Beautification day muna si Madam Pea. Oh, ba't kang tago? Ano nga ba ang area to? New Manila. May papasyalan lang tayo. Cousin ni Madam Pea. Pakilala ko sa inyo. Pag nakilala nyo na siya, pasyalan nyo rin siya. Ha? Pasyalan nyo rin. Dalhin nyo yung mga wife nyo. Mga wife. Dalhin nyo yung wife nyo, daughters nyo, girlfriend nyo. Matutuwa sila dito sa pupuntahan natin. This is Hemadi. Ito na yun, di ba? Oh, Hemadi Street, corner E. Rodriguez. Diyan, sa corner. Kanan tayo dito. Dito ang parking. Anong building nga ba ito? Nakalimutan ko na. Okay. Dito ang parking nila. Basement. Meron naman sa front.
Meron din sa front, pagka puno, meron dito sa likod. Ayan, medyo masikip ang parking. Hi, Dichi. Oh, be careful, be careful. Wait. Asya naman ako, slim. Osus. Okay, so Hemadi Corner E. Rodriguez. Dito tayo sa Giovanni Building. Ayan. Ayun, may elevator sila dito. Okay, let's go. Ayan, J-Skin, second floor. And here we are. Guys, please welcome Tita Jamie. Yan ang kasi ni Madam Pea. Okay. O ano, mag-start ka na? Anong gagawin ko? Di ba nakaschedule ka? Oh, go na. Alam mo mag-start na. Oh. Pwede na? Pwede na. Sabi ko sa kanya. Guys, magpapa-beauty lang daw muna si Madam Pea. So, tingnan nyo. Ito yung price list nila. Services offered. Ay, hindi. Wala palang price. Mag-inquire na lang kayo. Kala ko may price. Okay, dito raw si Madam Pea sa room number 3. Oh, naka-ready na. Ah, this is the family room. Tama? Good for 3. Sige na nga. Magpapa-facial na rin ako. Nice. Very comfortable and cozy. And meron kayong privacy. Diba? Nice. Yun, today, si Francis, he came here for Myers drip kasi nga he's feeling under the weather, medyo feeling niya sinisipon, parang ganun, medyo mabigat yung katawan niya. So what we advised is the Myers drip. So yung Myers drip, ano yung component niya? It has vitamin B complex, mga vitamin C, vitamin D selenium, zinc, magnesium to boost the immune system, yung mga ganyan. So parang it's for wellness. Pero syempre ito, we inject it directly through the bloodstream. It's a versatile treatment for certain medical conditions such as asthma, chronic fatigue, yung mga ganyan, spasm, allergic rhinitis, yung mga ganyan. Also cardiovascular diseases, fibromyalgia, upper respiratory tract infection. So pwede rin yun. So yung mga certain conditions na pwedeng magpa-Myers drip. Ganda na ni Madam Pea, oh. Ayaw magpakita sa camera. Pakita ka naman sa camera. Nahiya ako. Gawa ni J-Skin yan. Maganda yung facial nila, basic facial. Facial, no? Tsaka yung drip. Maya-maya mararamdaman ko na ang effect na to. Anyway, so ang next na takbo natin is grocery. Dito tayo sa Unimart kasi ito yung malapit na galing from J-Skin. Unimart dito sa Green Hills. Dito tayo sa paint section. Kailangan daw ng paint ni Dichi para sa project sa school. Dalawang white, dalawang black. Ang dami naman! Are you gonna paint the entire school? Red, blue. Ano ba? What do you need? For concrete or wood? Cardboard. Ha? Cardboard lang? Oh, ano? You got everything you need? That's it? So that's not only for you pala, for the entire class. Okay, take out tayo nitong Popeyes. 20 pieces tenders. And then Mickey Bihon from Savory. Busy kasi si Achi eh. Sa bahay lang kami today, di siya pwedeng lumabas. Okay, natapos din ang grocery. So ito yung grocery namin. Maluwag. Mukha lang siksik kasi may luggage kami dito. Tapos may ice box, which is not part of our weekly grocery. So ayan, maluwag naman. And yun, may ilaw dito. Sakto, madilim. So very helpful yung ilaw doon. So nagkasya rin yung mga pintura ni Dichi para sa project niya sa school. Hey guys, so Achi is driving. And guess what? Guess who's that little pogi at the back in the middle? Ang likot-likot, oh. Hyper na naman, no? Guys, welcome Lucas Pogi. So
we're going to Antipolo. Bibisitahin namin yung tita namin, and it would be a good opportunity to drive this MG HS Hybrid Plus kasi masusubukan natin uphill, and si Achi ang papag-drive-in ko para siya naman magbigay sa atin ng feedback. But Achi, so far you've been driving this for mga 20 minutes. Kumusta? Feels good. I notice agad yung turning radius niya. Yeah, kanina Yeah. paglabas mo ng park, Sa paglabas parking natin ng pa parking, na-feel mo na maganda yung Yeah. turning radius, How's the suspension? How do you find the suspension? Okay naman. I don't notice anything noticeably different. Yung layout ng dashboard, do you like it? Yeah. It reminds me of the Territory. Yung ganito. Oh, Territory. Yeah. Bakit? Nag-drive ka na ba ng Territory? No, yung car ni Gian. Ganito itsura. Yeah. So may similarity. Yeah. Okay. Lucas, how do you like your seat there? It's just this, it's so tight. Is he on a booster? Yeah, he's on a booster. Adjust it. Ask Tita Pia to adjust it for you. How about the AC? Do you like the AC? It's just sitting here on my cheeks, that's all. Your cheeks? Too cold? Huh? Too cold? No? Sakto lang. Do you like it? Yes. So finally, hindi namin nakalimutan yung cable. So ayan, nagdala kami ng cable this time, and ayan, we are able to use the Android Auto. Maganda yung screen, malinaw. Maganda yung visibility, no? And then again, pakita ko lang sa inyo tong yung sa MG Pilot niya. May mga images ng mga sasakyan. Yeah. Nice. Going up Antipolo. Normal lang yan, hindi tayo nag-change. Talaga. Ako, kasera ka siya sa... Di ba gusto nyo i-test yung paakyat? Hindi tinatest ni kami yung paakyat. Oh, ayan na. Going up and curve. We're going up, 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 and Ano daw? Ano sabi ni Lucas? we're going up, up. Wala na, yun na si Tito Ted. We're going up, 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 and what? Antipolo. In Antipolo? Yung song na Oh. Golden. Golden. Ayan, para mas kita si Lucas. Ayan, sige siya daw sa I harap. got my hand out the sunroof. May sunroof! Hello? Ngayon mo lang napansin na may sunroof. Yeah, I would have opened it kanina pa. Ay, nako. Ayan, oh. I got my hand out the sunroof. You're making me feel good. Maganda going up, no? Powerful. Hindi kami nag-change to normal. I think even mag-comfort tayo or eco mode, kayang-kaya. Jollibee na naman. Where to eat? Where do you want to eat? Yeah. Because you're so pogi. Huh. What do you want to eat? Jollibee. It's not right to say filming anymore because this one has no film. Oh my God. Kuya naman. Si Kuya naman. Nagulat kami sa'yo. Si Mano. Ayun. Dichi, where do you want to eat? We just had breakfast. Yun na nga eh. That's Yeah, why I you're didn't eat still them. Kaya ako rin, hindi ako masyado kumain. Kaya pala. What's the problem? Let's hang out So now. where do we wanna eat? Ano po? Mamaya na lang. And we are almost here. Dun yung car. Yung parking area. Oh, ayan. Ikapitong utos. Huwag kang magnakaw. And we are here. 10 Commandments. Okay. Dito tayo sa Ilona's Cafe. Dito tayo magla-lunch. Ilona's Place pala. Ayan. Maganda dito. Ayan, that's our aunt. Sister Francis. Ayan. We call her Ako. Ayun, this is Ilona's Place. Maganda ang view dito. Lalo na kapag punta ka dito ng bandang hapon towards the evening, maganda yung ilaw, yung effect nila dito.
papuntang dinner. Eto, lunch muna kami. Say hi to everyone. Okay, so yung pagdating naman sa fuel consumption, pagbalik namin nung Friday when we drove to Laguna, nag-highway test drive tayo, di ba? Yung average fuel consumption niya umabot ng 15 kilometers per liter. So combination yun ng city drive and yung long drive na yon. And then kanina naman, pagbaba naman namin, di ba, umakyat kami ng Antipolo. Of course, expect mo na mas the car will have to exert more effort, so meaning more energy, more fuel to consume. So pagbaba namin galing Antipolo, bumaba siya ng konti sa 14 kilometers per liter. But MG is claiming na this MG HS Hybrid Plus can go as much as 21.5 kilometers per liter. Sa pakiramdam ko, possible. I mean, pakiramdam meaning based on my experience driving different hybrids now, sa tingin ko kayang-kaya. Anyway, hopefully, siguro one day we can do another test drive with this MG HS hybrid, and we can do a more proper, more accurate fuel consumption test. Okay guys, so pasensya na, medyo maingay for sure. Narinig nyo yung raindrops, and yeah, we did our best to cover everything for you. So anyway, the MG HS Hybrid Plus is priced at 1,398,000 pesos, and currently MG Philippines is giving a 10,000 pesos discount, so 1,388,000. If you are currently in the market, or lalo na ngayon paparating yung Pasko, yung mga bonuses nyo, yung mga nag-iisip bumili ng kotse within this price range, 5-seater crossover hybrid, definitely I highly recommend you visit the nearest MG Philippines dealership and do a test drive. Maganda ang performance niya, maganda yung interior, maganda yung suspension, engine power, maganda. Subukan nyo. Alright? Thank you guys for watching. As always, please drive safe. Bye. Please do not forget to follow our social media accounts. We are on YouTube, Facebook page, Instagram, and TikTok.